Volleyball naman tayo, no? So, isa pang player ng Creamline yung hindi naglalaro sa Creamline kasi inoperan sa Japan. Okay, itong si Celine Domingo o si Seth Domingo. Oh. Yun, individually, pag nag-import ka, lalago yung skills mo, gugrow yung skills mo kasi makakaharap mo, makakalaban mo yung yung genetically gifted na athlete. Ibig sabihin, makakalaban niya sa Japan, matatangkad, mabibilis, yung lakas ng palo, yung lakas ng spike, yun yung ma-encounter niya doon, pati yung depensa niya siguro, yung mga digs niya may improve. So, yun na, para pagbalikin ng Creamline, dahil si Gia nga is nauna na sa nauna na sa Creamline. So, maganda exposure yun sa ating mga volleyball players pag balik nila dito. Si Jaja rin, malaking tulong sa volleyball natin nga sa national team. Well, yun lang. Kasi minsan dito nga kasi sa basketball, sa volleyball, si Seth Domingo, napunta ng Japan, hindi binigyan ng kulay. Hindi binigyan ng kulay yung paglipat ni Seth Domingo. Sana ganun din dito sa basketball, no? Parang ito sa basketball parang binigyan dahilan pa yung injuries . Talaga namang mangyayari yung injury sa player. Ang tanong is, if ever mangyari yung injury sa players, ano yung contingency plan nyo? At saka transparent ba kayo kung bakit? Hindi yung marami kayong tinatago . Yan ang mahirap . Pag tingnan nyo, pag hindi number 1 sport, wala masyadong pumapansin. So, mas smooth at mas nakikita yung positive kesa sa negative. So, good luck na lang din kay Seth Domingo na nasa Japan na. Sana pagbalik niya ulit dito sa Premier Volleyball League, dito sa PBL, do sa local league, at if ever tawagin siya sa national team, sana makapag-perform siya ng mas maayos. So, yun lang po.